Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Dr. At nilang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, paki-share, and paki-click ho yung button bell para ho ma-notify ho kayo pag may bago ho tayong update. And yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede ho ninyong i-search dyan. And for our announcement, makiagaw na po sa ating anti-aging and whitening soap. Look for Ivy Anti-Aging and Whitening Soap. Sa Shopee po, available siya para ho COD, cash on delivery. Now, para ho sa mga hindi marunong mag-order sa Shopee, isend nyo na lang ho sa amin yung inyong name, complete address, and cellphone number para kami ho ang mag-order sa Shopee para sa inyo. So, babayaran nyo na lamang ho yung parcel ninyo para dyan. So, call or text 0922-875-2899 para ho sa order ng soap natin. Habang ho may stock tayo, kadalasan ho kasi sa simula ang order, isa lang ho. Pagka ho nasubukan na, pagbalik ho ang order na 6, 8. Ibig sabihin ho, natakot silang maubusan ng stock and the whole family is already using it. Of course, yung anti-aging soap po natin, very effective ho, pampabanat ng skin, pangbawas ng wrinkles, nakaka-lift ho ng face. Kaya ho, syempre, mas younger looking. So, yung mga elderly ho, tuwang-tuwa. Ginagamit ho nila, hindi lang sa mukha, pati ho sa buong katawan. Kasi ho, pati braso, kamay, legs, at paa ho nila, gumaganda ho. Nababawasan ho yung folds and wrinkles. Yung whitening soap naman ho natin, very effective ho itong pampaputi. Hindi nyo na ho kailangan i-stay longer. But mas maganda rin ho kung i-stay ninyo longer, mas lalo hong nakakaputi. And hindi ho siya nakakadry. Karamihan ho halos sa whitening soap nakakadry. So gawin nyo ho itong pangregalo sa inyong sarili. Bigyan naman ho ng regalo at espesyal na sabon ang ating skin. Para ho balikan naman tayo ng ating katawan ng good health. So alam ho ng ating cells, so we have trillions of cells inside the body. Kung sinisira natin yung katawan natin o inaalagaan natin siya, syempre ho, may consciousness yan. So kung alam niya ho na kahit sa skin, inaalagaan nyo siya, babalikan din ho tayo niya ng good health. And ayun, wag niyo hong gamitan ng harsh bactericidal soap kasi ho talagang nakakadry. And yung atin hong anti-aging protocols, ito ho ay nakapromo rin, pampabata, pampalakas, pampaganda. So, nakapromo ho siya ng 5+1. So, you need to prepaid 5 session plus 1 session free ho kayo. Kaya 5+1. I-avail nyo ho yan. Sayang ho yan. Kailan pa ho ba kayo magpapabata pag uugod-ugod na? So, hindi lang ho outside physical ang gusto nating i-improve. But of course, pag naging younger ho kasi ang cells ninyo, magiging younger din ho ang function. Siyempre ho, kasama ang function. Pag matanda ho ang cells ninyo, pati yung function ho niyan, siyempre, para sa may edad na rin. So, functionally and physically, ayan, you will look younger and stronger. So, from inside out na naman din po ito. So, para rin ho yung ating high-dose vitamin C. So, open pa ho ang promo natin. Nakakaganda, nakakapino ng skin, nakakaputi. So, you will look younger and blooming from the inside out. Actually, halos lahat ng protocol namin sa clinic, from detox to blood cleansing to vector scan, pati pa ho sa ibang blood cleansing natin tulad ng laser, ozone, ultraviolet. Pag lahat ho yung ginawa ninyo, you will really look younger, stronger.
So, magbo-bloom ho kayo. Ibig sabihin ho kasi, yung ginagawa ng lahat ng protocol natin ho yun is good for the body. Pagka ho good ang nangyayari sa cells and organs natin inside, magre-reflect ho yan outside. Kaya nga sinasabi natin lagi from the inside out. Wala kaming gagalawin sa outside physical ninyo, but nagbo-bloom ho ang mga pasyente. Dahilan ho sa good ang nagagawa ho niya inside the body. Naka-promo pa rin ho, you can avail of free check-up if you bring a friend, di ba? But yun nga ho ang sinasabi natin, kailangan ho, nagtatabi kayo ng budget para sa inyong health monthly. So, hindi ho yung lagi kayong caught unaware kapag ka ho merong may sakit, ayan ho, mangungutang, paano ho kung walang mautangan. Unlike sa ibang country ho, meron ho silang mga health insurance, no? Minsan ho pati gamot libre. May mga bansa hong ganun, no? Dito ho walang ganun. And, yung HMO na tinatawag, hindi ho maganda rito kasi may discrimination ho. Pagka kayo naka-health card, huli ko ho kayo sa listahan ng check-up. Uunahin ho yung mga magbabayad ng cash. Why? Kasi ho napakatagal magbayad niyan sa doktor. 6 months to 1 year. So, paano naman hong ganun? Siyempre ho, kailangan ding mabuhay ng doktor. Kaya, ayun ho, hinuhuli yung mga health card. And karamihan ho sa mga naa-assign sa mga health card as medical coordinator, newly graduate. Tandaan niyo ho, walang magpapasweldo na doktor kung hindi yung mga baguhan o newly graduate doctor. Siyempre ho, pag bago pa lang yan, yung kaalaman ho niyan, medyo hindi pa ho ganun ka-wide. So, siyempre ho, kung matagal na sa industry ng gamutan ng doktor, may sarili na hong clinic yan. Hindi ho swelduhan. And ayan ho, kaya hindi ganun kaganda dito. Ginagawa ho kasing negosyo ang mga doktor. Sineswelduhan parang natural na empleyado. O ang sweldo ho, kapareho rin halos, mataas lang ng kaunti sa normal na empleyado. So ang sahod ho sa ganun, kaya hong abutin ng natural na empleyado na hindi doktor. Kaya ho walang nag-i-stay na swelduhan na doktor kung established na yung name mo. Then, ayun ho, kaya kailangan isama ho sa budget araw-araw ang health. Talaga hong sa isang tabi nyo na. Kasi ho, pag caught unaware kayo, pag may isang member of the family ho na nagkasakit at na-confine at malala, yung inipon-ipon niya ho for several years ng buong family, isang labasan lang ho yan sa ospital. Pag lagay pa lang ho ng name tag ninyo sa emergency room, 3,000 na po yan. Kaya gamutin kayo, kaya hindi. Yun na ho yun, no? Plus, pag admit ho sa inyo, kung kinonfine kayo, laboratories pa lang ho, hindi pa kayo ginagamot, bugbog na kayo. Kwarto nyo araw-araw, PF ng doktor, araw-araw, yung mga nakakabit ho sa inyong machines, lalo na kung na-ICU, naka-oxygen, naka-respirator, lahat ho ng kakabit. So, plus, pag sa loob ho ng ospital, kinukuha ang gamot dahil hindi naman ho nila kayo iaalaw na bumili kayo sa labas. Ang presyo ho niyan, times 3 or times 4. So, ganun ho, kataas. And kapag kukuha kayo ng mas mahal na kwarto, mas mahal ho ang laboratory and gamot nyo. Sumusunod ho yan sa presyo ng kwarto ninyo. So, pag nakasweet ho kayo, ganun din ho ang presyo ng gamot ninyo, napakataas. Ibig sabihin kasi may capacity to pay kayo. So, kami ho, ang role namin is gamutin kayo ng walang opera, i-health prevention kayo para hindi ho kayo ma-ospital. Dahil talaga hong sisimutin kayo sa ospital. Especially kung papasok kayo sa mga ospital na mamahalin. Minsan ho, may style pa dyan, hindi ko ho sasabihin kung anong ospital. Sasabihin ho sa inyo walang ordinary private room. Hanggang sa sasabihin yung doon lang sa special or suite ang meron. Ngayon ho, pagka talagang persistent ka, ayun, sa gabi, maghapon ka na doon. Saka pa lang ho sasabihin na may bakante. Pero siyempre, kung hindi ka makaintay, di kukuhanin nyo na ho yung mas mahal na kwarto. May mga ospital hong gano'n ang style. Kaya, ingat-ingat ho na huwag ma-ospital. Prevention is better than cure. At yung naghe-health prevention ho is more cost-effective. Pag na-ospital ho, buhos ho lahat ng pera nyo dyan. Minsan ho, nakakapangutang pa. And yan ho ang role namin. So, yung may mga gallstone, kidney stone, ayaw ma-opera. Yung may mga cancer, ayaw ma-opera.
kolera, yung barado ho ang puso, yung may CKD, yung may cirrhosis, fatty liver, at marami pa hong iba. Lahat ho halos ginagamot namin except pag fracture ho at anatomical problem ang problema ninyo ay ospital ho talaga kayo. Hindi namin yan kayang gamutin. And ayun po, open pa ho ang promo natin sa buy 2 plus 1. Buy 2 detox, ang free nyo ho, blood cleansing or vector scan. Or if you buy 1 detox, 1 blood cleansing, ang free nyo ho, vector scan. Okay? And high dose vitamin C, discounted pa rin ho, open pa rin ho, in-extend namin para sa inyo. And ayan ho, may antimicrobial and antibacterial effect ho yan. And nakakalakas ho, nakakaganda, ginagamit na rin ho yan sa ospital, sa US. And also, yung mga nagkikimo, radiation, makatutulong po ang high-dose vitamin C sa pag-alleviate ng pagsusuka, panghihina, at paglagaso ng buhok. At kung hindi pa naman ho kayo nakikimo, radiation, at kayo po yung nag-iisip pa, why don't you try our high-dose vitamin C? And hindi naman ho high-dose vitamin C alone. May iba pa ho kaming protocol para sa cancer patient. And ma-educate ho kayo about do's and don'ts. Hindi ho totoong walang bawal sa may cancer. Marami hong bawal. Everything that will feed the tumor, aside from sugar, is bawal. And ayun ho, yung root cause ng sakit ninyo, matatanggal ho. Kasi hanggat hindi ho natatanggal ang root cause ng sakit, it will still recur and it will still metastasize. Kakalat ho at uulit. So by simple operation, chemo, radiation, or immunotherapy, yan lang ho ang choices ninyo no, sa ospital. Hindi ho natatanggal ang root cause. So wala hong total remission. So uulit pa rin ho yan at kakalat. No? Sa atin ho, kasama ang root cause ng cancer. And nakikita ho yan sa vector scan. So ang vector scan ho, kung pamilya kayo na may cancer, sasabihin niya na ho ahead kung kandidato kayo for cancer. Kung lahi ho nung may heart attack and stroke, makikita na ho natin ahead kung barado ang circulation. More than 90% po ang accuracy ng vector scan. Russian technology, wala ho siyang radiation. And machine ho ang magbabasa ng resulta. So hindi ho subjective ang result. Nakakatch ho yan lahat ho ng mikrobyo, scientific name, allergens and chemicals na naipon inside your body. Ang detox naman ho, it will clean yung basic organs natin like colon, liver, gallbladder, kidney, remove parasite, and also chemicals inside the body. So, kasi nga ho, ang halos lahat ng root cause ng sakit is a congested liver and gallbladder. And ang blood cleansing ho will clean and hydrate our blood. So, pagka marumi ho ang dugo, malapot, marami hong bara, makakabalik ho yan sa loob ng 1 oras, mga 3 to 4 times lang. So, pero ho, pag maganda ang dugo, malinis, thin blood, ayan, makakaikot ho yan ng 7 times delivery sa loob ng 1 oras, which is yun ho ang nararapat. So, ang blood ho natin, bit-bit ang oxygen and nutrition. So, kailangan ho yan ng katawan, 7 times delivery ang demand ng organs natin simula ulo hanggang paa. So kung hindi ho maaabot yun, magkakasakit tayo. Kung ano ho yung weakest organ natin, yan ho ang magkakasakit. Okay? So ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol po sa PTB. Ano ba yung PTB? Pulmonary tuberculosis. Ito ho ay isang klase ng bacterial infection that primarily affects, of course, the lungs. Pero ho, naapektahan din ho yung ibang part ng katawan. Ang mikrobyo ho dito, Mycobacterium tuberculosis, at ito ho ay nasa air lamang sa paligid natin pagka ho ang infected person cough or sneezes. Pagka humatsing ho at umubo ang taong may TB. So, ang antibiotics ho sa TB, iba ho sa antibiotic ng ordinaryong may pneumonia, sipon, ubo. So, at ang gamutan ho dito, pinakamaikli ang 6 na buwan at minsan 8 months, minsan ho more than 1 year. And ang pinakamasama pa ho dito, kung ang makuha nyo hong klase ng TB is drug resistant. Ayun. Kaya, pakiusap ho, no? Sundin nyo ho ang prescription ng doktor. Pag sinabi hong araw-araw, araw-araw. Pag sinabing 2 buwan, 6 na buwan, susundin nyo ho yun. Pag sinabing bumalik kayo, kailangan nyo hong bumalik. Lalo na ho halimbawa 6 months o natapos nyo nga yung 6 months.
Tapos dahilan sa 6 months pinababalik kayo, hindi na kayo bumalik kasi sabi 6 months tatapos naman. Hindi ho, kailangan yung bumalik kasi evaluate kayo ng doktor kung talagang wala na kayong TB. So, nagpapa-x-ray ho or CT scan ng doktor para malaman kung meron pa o wala na. Plus kung may symptoms pa kayo o wala. Kadalasan ho ang pasyente tamad, iisipin okay na yan, naka 6 months na ako. Hindi ho. Kasi pagka nahinto ho yun, nang meron pa pala kayong TB, isa ho yun sa reason ng pagpuproduce ng mga drug-resistant TB. So, kwento ko nga sa inyo, may nangyari na yan sa probinsya namin. So, may cirrhosis, yung manginginom. Chronic alcoholic kasi. Na x-ray ho, nalaman may TB. Sa center ho, wala namang doktor, binigyan lang ng anti-TB drugs na libre. Di uminom. Pagkainom ho, ayun, nagsukan na ng dugo. So, ang ikinamatay ho ng pasyente, hindi yung TB. Kung hindi, yung liver cirrhosis. Kasi nga ho, may cirrhosis na yung pasyente, pinainom pa ho ng anti-TB drugs, which is malakas ho ang side effect sa liver. So, nagsuka ng may dugo ay malamang ho, may komplikasyon na yung cirrhosis niya ng esophageal varices. Yun ho, nagsusuka ng may dugo, fresh blood. So, kaya ho sa center, huwag kayo basta-bastang tatanggap or magbibigay ng anti-TB drugs without the guidance of a doctor. Kasi nga ho, mamaya hindi nyo alam, may cirrhosis ang atay, may problema sa atay, tapos paiinumin nyo ng anti-TB drugs, which is hindi ho yan alam ng karaniwang tao. Mauuna pa hong mamatay yan sa problema sa atay, hindi ho dahilan sa TB. Okay? Siyempre ho, simptomas ng may TB, chest pain, laging pagod, mahina, namamayat, at ang pagkapayat ho, skin nakadikit lang sa buto. Fever and chills, minsan ho naglalagnat, minsan dilalamig, night sweats, pinapawisan ng malamig sa gabi, at dumadahak ho, laging may phlegm. Pero hindi ho tuloy-tuloy na ubo. Although meron naman, hindi naman ho kailangan lahat yan meron. Minsan 1 or 2 symptoms lang ang meron dyan. And laboratory test for confirmation na TB ho talaga yung bakterya. Ito ho, i-clear ko ha. Ang dami ko ho kasing na-receive na nagpapa-sputum test. Mali naman ho yung sputum test na ginagawa. AFB, Acid Fast Bacilli Test ang ginagawa ho for sputum test ng TB, hindi ho gram stain. Ang gram stain ho ginagamit sa may tulo, may STD, sexually transmitted disease, usually gonorrhea. May nare-receive akong pasyente, sputum test, gram stain. Di ko alam kung saan graduate itong mga nagre-resetang to. Basic knowledge yan ng doktor. Acid fast stain, kasi acid fast bacilli ang hinahanap doon sa saliva ng pasyente. Gram stain ho, hindi ho nyo makikita ang acid fast bacilli dyan. Gram negative cocci ang makikita nyo dyan, cocci. Ang TB ho, bacilli. Bilog ho yung cocci. Ang bacilli ho, pahaba, parang bamboo. So, maling test ho, para dun sa sputum yung ginamit. Ano ba naman yun? Alam nyo, ilan na hong nare-receive kong ganyan? Siguro 2 na. So, basic ko, yun ho ang diferensya ng ang doktor, hindi medtech ang pre-med. Kasi pagdating ho sa mga laboratories, medyo sablay ho rin yung request. While if you are a medical technologist, pre-med mo for being a doctor, ikaw mismo gumagawa nun sa laboratory nung medtech ka, kaya alam mo, kahit hindi ka pa doktor. So, present yung bacteria sa katawan, pero inactive siya at wala hong symptoms. Kumbaga, carrier yung pasyente. But at risk ho siya na mag-develop ng active TB kasi yung immune system becomes weakened. Ito ho, positive skin test, blood test, but ayun ho, hindi nagsushow ng symptoms. Kaso ho, halos lahat ng Pilipino positive sa skin test kasi may exposure tayo lahat. So actually, maraming carrier pero hindi alam. Kung di naman magpapaskin test, hindi alam. Active TB, yung bacteria ho, active and multiply, so may symptoms. Ayun, kadalasan ho, ubo. Minsan ho, may blood, may fresh blood, pero hindi naman ho lahat. Nangyayari yung may fresh blood pagka kabitary TB. Yung may butas na ho yung lungs. Yun, yung mga symptoms pa rin ho, fever, chills, night sweats, payat, mahina. Drug-susceptible TB, yan, strain ho to ng Mycobacterium TB that are susceptible to the standard first-line antibiotics. So, meron din ho tayong tinatawag na extrapulmonary TB. Kadalasan, ibig sabihin ho, outside the lungs. Kadalasan ho sa kidney,
spine of the TB, lymph nodes, and brain. Tawag ho dyan, extrapulmonary TB. At miliary TB ho, rare ito and severe form of TB where the bacteria spreads through the bloodstream to multiple organs. Nagre-result ho ito sa tiny granulomas throughout the body resembling millet seeds. Kaya nga ho, miliary TB. It can affect various organs and associated with high mortality if not treated properly. So, kumbaga ho sa ibang klase ng bacteria, para hong sepsis, nasa blood na ho. Siyempre ho, makakapasok yan sa iba-ibang parts of the body and yun nga ho, nagpo-form ho ito ng mga tiny granulomas. So, treatable naman din ho ito and kaya din ho namin kayong gamutin sa TB nang hindi ho kayo dadaan sa triple or quadruple therapy. May sarili ho tayong protocol for this. So, Ivy? Or doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 8747, Doc, ano ba yung Rife machine at sa anong sakit gagamitin? Okay, so Rife machine ho, sa lahat ho ng sakit pwede itong gamitin kasi napoprogram ho dito ang frequency ng lahat ng sakit. May libro ho itong pinagbabasihan, nakalista ho doon ang mga frequency ng kada specific na sakit. From a normal fatty liver to parasite, flatworm, roundworm, even cancer. No? So napoprogram ho yan. Nagre-release ho ito ng frequency to penetrate the body of the patient to hit that specific disease. So lahat ho ng sakit may kanya-kanyang frequency. So pag pumasok ho sa katawan, naa-address ho yung root cause. Halimbawa, cancer, tinatamaan ho yung cancer cell. Yung parasite, tinatamaan ho yung parasite. Ang bibigay ko hong example sa inyo is, halimbawa ho, yung baso na kumanta lang ng mataas, yung soprano, na break yung glass. Paano nangyari yun? So, hindi mo na kailangan ibato yung baso para basagin. Pag na-hit mo yung specific frequency, which is na-hit nung kumanta ng soprano, yung exact frequency ng glass, kaya ho nabasag. Sa Bible ho, yung walls of Jericho, di ho ba? Nag-sound lang ng trumpet. Sabay-sabay hong nag-sound ng trumpet. Gumuho ho yung walls of Jericho. Why? So hindi mo na kailangang masuhin yung walls of Jericho. By sounding the trumpet, God knows that they will hit the specific frequency to break those walls. So ganun ho. So lahat ho ng bagay, may kanya-kanyang eksaktong frequency yan at pinag-aralan ho yan ni Dr. Rife. Kaya ho ang tawag, Rife machine. So meron ho tayo niyan sa clinic. So kabaliktaran ho yan ng vector scan natin. So ang Rife machine, siya ho ang nagre-release ng frequency to penetrate the body of the patient. Yung vector scan naman ho natin, baliktad. Yung machine ho, pag sinuot yung headset, siya ho ang pipick up ng frequency ng katawan natin. Tapos i-compare ho yan sa standard na naka-input sa brain ng machine at kung ano ang frequency na magmamatch sa standard at yung nasa katawan ng pasyente, ilalabas ho ng machine na yun ang meron ka. Yun ang sakit mo. So, ang tawag ho dyan is what? Energy medicine. So, sa clinic ho natin, nasa energy medicine na ho tayo, light and sound. Ang sound ho, Rife machine and vector scan. Ang light ho, yung laser ho natin, tsaka ultraviolet. So, ganun po. Kaya ho, mataas ang cure rate natin. No? Lahat po ng klase ng sakit, imposible hong hindi ma-address. Basta susunod lang po kayo. Walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up sa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-0211.
6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ho ang dalawang procedure na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. I-take advantage na ho, humabol na ho kayo sa promo package natin, buy 2 plus 1. And ayan ho, 2 detox, libre ho ang vector or 1 day blood cleansing. Or pag ang binili nyo naman ho, detox, blood cleansing, ang libre nyo ho, vector scan. Yung anti-aging protocol ho natin, pampabata, pampalakas, pampaganda. So, buy 5 session plus 1 free. So, 5 plus 1 po ang promo natin dyan. And yung atin pong high dose vitamin C, so i-prepaid nyo na ho, discounted pa ho yan, open po ho. Nagkakaroon ho yan ng anti-aging and anti-cancer property. Wala hong expiration, transferable ho yan. Pwede nyo pangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Yung atin pong anti-aging and whitening, look for Ibis anti-aging and whitening soap. Available po sa Shopee, COD, at yung mga hindi ho marunong bumili sa Shopee, send us your name, address, and cell number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo. No? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po namin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapon ito. Abangan niyo pumili kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako si Ivy at sumay niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli ang programang magtutulungan